Gusto ko din sana yan, kaso baka di ko kayanin. Gusto ko din matuto niyan dahil pangarap ko makapag-abroad, kaya lang mukhang mahirap at baka di ko kaya. Gusto ko din yan, kaso baka walang tatanggap sa akin o baka mahirapan ako makahanap ng a-applyan. Ilan lang yan sa mga comment ng iba na gusto din pumasok sa mundo ng welding, pero andun yung pagdududa sa sarili o takot na baka mag-failed sila. Which is normal reaction lang naman talaga para sa mga baguhan o sa mga wala pang karanasan. Pero, kagaya nyo, nagsimula din kami sa walang alam, walang experience, at sa pagiging isang baguhan. Kaya lang, dahil lahat kami may kanya-kanyang binuong mga pangarap na gustong matupad at maabot para sa aming sarili at lalong-lalo na para sa aming pamilya, sumubok kami at nagpatuloy kahit alam namin na sa umpisa ay mahirap at nakaka-challenge, lalo na sa part namin bilang mga babae. Nagtiyaga kami, nagtiis sa sakit at hirap, nagsakripisyo sa sarili, ganun din sa pamilya, para lang matuto hanggang sa sabihin na nating naging magaling na welder. Pero tandaan natin na bago naging magaling at naging mahusay ang tulad naming mga skilled worker, dumaan muna kami sa maraming mga pagsubok at experience sa trabaho na minsan hindi namin lubos maisip na nakaya at nalampasan na pala namin. Mga hirap, sakit at pagod na siyang humubog at nakatulong sa amin para mapalawak ang aming kaalaman at maging mahusay sa trabaho. Ang karunungan at kaalaman sa trabaho, madalas, hindi naman nakukuha yan sa maikling panahon lang. Na although sabihin na nating may mga taong madaling matuto nga naman, pero para sa karamihan, para maging mahusay at magaling ka, dadaan ka pa rin sa pagiging baguhan hanggang sa magkaroon ka na ng sapat na kasanayan o experience. Kaya para sa mga aspiring mga kabakal namin dyan, hindi naman sa ini-encourage ko kayo. Ito ay isang payo lang naman. Kahit ano pang mga skilled ang pipiliin nyo, lagi nyong tatandaan ang salitang sakripisyo. Dahil kung meron kayo niyan, anumang hirap, pagtitiis, pagod at sakit, lahat yan kaya nyong malampasan. At dahil sa salitang yan, ang mga binuo nyong pangarap ay paniguradong kaya nyong maabot sa huli. Huwag lang kayong sumuko agad o mawalan ng pag-asa, lalo na kung hindi nyo pa sinusubukan o naranasan. Bagkos, magkaroon kayo ng sapat na determinasyon at inspirasyon para magpatuloy. Dahil sabi nga nila sa kasabihan, no pain, no gain. Walang mararating ang taong madaling sumuko at hindi marunong magsakripisyo.